1531. Susunod, bumalik sina Lance at Helena sa Flying Cloud Sect. Kuya, napakaraming magic core natin ngayon. Kung pupunta tayo sa exchange point sa Outer Disciple Circle, tiyak na mangyayari ang nangyari noong nakaraan, pero hindi pwede ang exchange shop sa Inner Disciple Circle at ang mga Outer Disciples natin. Pasok ka, anong gagawin natin? Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, mayroon akong solusyon. Anong solusyon? Hanapin mo si Weldon. Ang pinsan ni Weldon na si Zillian ay isang Inner Circle Disciple. Ipapalit natin siya sa atin at pumunta sa Inner Circle ng Flying Cloud Sect para makipagpalitan, bigyan mo lang siya ng kaunting reward. Ha? Oo. Pagkatapos ay hahanapin ko kaagad si Weldon, hintayin mo ako dito. Agad na pumunta si Helena para hanapin si Weldon, hindi sumunod si Lance. Ibinuhos ni Lance ang lahat ng magic core. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dinala ni Helena si Weldon. Parating na. Bati ni Lance kay Weldon, na tila medyo nakalaan habang nakatingin kay Lance. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang, umupo at magsalita. Lance, ano ang ipinadala mo kay Helena para makita ako? Kung may kailangan akong gawin, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Weldon. Si Weldon ay mas matinong tao pa rin, kahit na si Lance ay hindi naging mabait. Sa kanya noon, ngunit napakalakas ng talento ni Lance, hindi siya nang ahas na masaktan. Hinailan ni Lance ang isang piraso ng tela sa tabi niya, nagsiwalat ng isang tumpok ng mga magic core. Ang dami. Nagulat si Weldon. Sinabi ni Lance, ang mga magic core na ito, gusto kong hilingin sa iyong pinsan na tulungan akong dalhin sila sa Inner Circle ng Flying Cloud Sect para ipalit sila sa mga Spirit Stone, pagkatapos nito, bibigyan kita ng tiyak na reward. Ito. Sinabi rin ni Helena, ang mga exchange shop sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect ay hindi makakain ng napakaraming magic core, at napakagulo nila, hindi kami ligtas. Ang mga exchange shop sa inner perimeter ng ang Flying Cloud Sect ay karaniwang pinapatakbo ng mga makapangyarihang tao sa antas ng mga elder ng Flying Cloud Sect, pagkatapos ng lahat, sila ay formal. Naunawaan ni Weldon ang kahulugan at tumango, taken ko ang aking pinsan kapag nakabalik ako, dapat walang problema. Salamat, kapatid na Weldon. Ngumiti si Helena. Medyo awkward na tumango si Weldon at aalis na sana siya nang biglang nagtanong si Lance, Weldon, sumali ka na ba sa anumang alyansa? Alyansa. Weldon, kung papayag kang makipag-hangout sa akin, tuturuan kita sa martial arts. Kung may ibang nagsabi niyan na nagtuturo sa kanya sa martial arts, si Weldon ay ngumuso ng may pang-aalipusta, ngunit si Lance iba daw, regalo talaga. Nagtanong si Weldon, ano ang ibig mong sabihin sa pakikipag-hangout sa iyo? Sinabi ni Lance, be my little brother. Ito. Naisip ni Weldon na inimbitahan siya ni Lance na sumali sa alyansa ni Lance, at kami ay mga miyembro ng team, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay bilang isang maliit na kapatid, at na kami ay superior at superior. Ito. Bumalik ka at pag-isipan ito ay isang pambihirang pagkakataon. Sabi ni Lance. Bagamat parang hindi komportable ang mga salita ni Lance, may mga kwalifikasyon ang mga tao para sabihin ang mga ganoong bagay. Kung gayon, aalis muna ako. Umalis si Weldon sa single room ni Lance. Kuya, bakit biglang gusto mong kunin si Weldon bilang iyong nakababatang kapatid? Natarante si Helena at nagtanong. Si Weldon ay hindi bababa sa unang henyo ng iyong termino, hindi masamang kunin siya bilang isang junior, kailangan nating gawin ito sa mundong ito, hindi natin ito magagawa ng mag-isa, kailangan nating unti-unting bumuo ng sarili nating kapangyarihan mula ngayon. Sabi ni Lance. Pero, mas malaki siya sayo, paano mabunot ang mukha ng mga tao? Ngumiti si Lance, kung hindi mo maalis ang mukha na ito, nawawalan ka ng magandang pagkakataon. Ngumiti si Helena hehe at sinabing, narcissistic ang kapatid ko, pero mukhang may kapital ang kapatid ko para sabihin ang mga ganyang bagay.
Sinabi ni Lance sa kanyang puso, sisimulan ko na ang pagbuo ng sarili kong kapangyarihan, kunin si Weldon bilang ang aking nakababatang kapatid ay ang unang hakbang, pagkatapos nito, titingnan ko kung maaari kong kunin ang mga henyong iyon na kapareho. Taon bilang ako bilang aking maliliit na kapatid, kung ang lahat ng mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sect na may talento at malalakas ay ang aking maliliit na kapatid, kung gayon gaano ito ka Jose. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto sa labas, may tao ba dyan? Si Helena ay abala sa pagbubukas ng pinto. Hello? Ano ito? Tanong ni Helena. You guys gave me a charm to use kanina. I was wondering if you still have any charms for sale. Nandito pala sila para bumili ng mga anting-anting, kalahating buwan na ang nakalipas, ibinigay ni Lance ang lahat ng 50 anting-anting sa mga tao para magamit ng libre, at ngayon na sa wakas ay nagsisimula na silang makakuha ng tugon, halos lahat ay bumalik mula sa True Beast. Forest, at ang mga komplementaryong anting-anting ay ginamit. Sinabi ni Helena, halika sa loob ng ilang araw, wala pa tayo. Sige. Make sure na mag-reserve ka sa akin ng 2 ang gaganda ng mga talisman mo, hindi ako naniwala kanina, hindi ko akalain na ang pinakamalakas pala ay makakapag-ayos talaga ng Red Grade 8 Beast, at tumatagal ng 1 minuto, it's unbelievable. Sabi ng lalaking nasa pintuan. Tuwang-tuwa si Helena sa loob, ngunit, sa kanyang bibig, sinabi niya, paumanhin, marami kaming nagnanais ng aming mga anting-anting, hindi namin magagarantiya na magtabi ng 2 para sa iyo. So, what then? Gusto ko pa talagang bumili ng anting-anting mo. Sa sandaling iyon, lumabas si Lance at sinabing, kung magbabayad ka ng kalahati ng deposito ng maaga, maaari akong magtabi ng 2 para sa iyo. Hindi kami nagbebenta ng maraming anting-anting bawat buwan. Precautionary deposit. Tama, kailangan mong bumili ng 2 anting-anting, 2 espiritong bato bawat anting-anting, para sa kabuoang 4 na batong espirito, at kalahati ng deposito ng maaga ay 2 espiritong bato. Ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kailangang DA ng 2 spirit stone. Sabi ni Lance. Sige, pagkatapos ay mag-prepay ako para sa 2 anting-anting. Pagkasabi noon, nagbayad ang lalaki ng 2 espiritong bato. Gumawa si Helena ng pagpaparehistro, naglabas ng invoice, at isinulat na ang petsa ng paghahatid ay pagkalipas ng 3 araw. Pagkaalis ng taong iyon, tuwang-tuwa na sumigaw si Helena at sinabing, kapatid, sa wakas ay mayroon na tayong taong nagkusa na bumili ng ating mga anting-anting at handang magbayad ng kalahati ng deposito, upang lubos nating magamit ang deposito sa pagbili. Ang mga materyales. Tumango si Lance at sinabing, oo, binayaran tayo ng taong iyon ng 2 spirit stone ng maaga, at magagamit natin ang 2 spirit stone para bumili ng mga materyales para pinuhin ang 4 na anting-anting. Wow, kuya! Tumingin si Helena kay Lance na may sambahin na mukha, sumasamba na medyo hindi na napigilan ang sarili, talagang nakaupo sa bahay kasama ang isang taong nagpapadala ng pera sa kanyang pintuan. Hindi nagtagal, may kumatok ulit sa pinto. Binuksan ni Helena ang pinto. Hello, gusto kong bumili ng anting-anting. Natigilan si Helena, bumibili na naman ito ng mga anting-anting. Sorry. Sold out na ang anting-anting. No way. Mukhang naliligaw ang lalaki sa labas ng pinto. Ano naman? Ang gaganda talaga ng talismans mo, bibili pa ako ng 3, nga pala, ang gamit na anting-anting na binigay mo sa akin kanina, ginamit ko ito para pumatay ng Red Rank 7th Stage Beast at ipinagpalit ito ng 2 Spirit Stone. Sinabi ni Helena, kaya, ang aming mga anting-anting ay napakadaling ibenta, walang sapat na ibenta. Kung talagang gusto mo ito, kailangan mong bayaran ang kalahati ng deposito ng maaga, upang maaari mong kunin ito pagkatapos ng 3 araw, kung hindi, hindi namin magagarantiya na magagamit pa rin ito pagkatapos ng 3 araw, ito ay masyadong hinahanap pagkatapos ng lahat. 1532. Okay, save me 3. Right? Or 2 spirit stones a piece, right?
Tama, hindi namin itataas ang presyo, nag-ooperate kami ng may mabuting loob. Haha, ang galing boss, narito ang 3 Spirit Stone. Agad itong nirehistro ni Helena at sinabing, kukunin ko ito sa loob ng 3 araw. Okay, hehe. Masayang umalis ang lalaki. Sa sumunod na 2 araw, sunod-sunod, higit sa 70 tao ang dumating upang bumili ng anting-anting, isa-isa. Sa 70 taong ito, ang ilan sa kanila ay gumagamit ng anting-anting, at ang ilan sa kanila ay dumating upang makitang ginagamit ito ng kanilang mga kaibigan. Bukod dito, lahat ng 70 taong ito ay nagpareserba ng hindi bababa sa 2 sa kanila. Sa unang gabi, si Lance ay bumaba sa bundok para bumili ng mga materyales at nagpino ng 20 anting-anting noong araw na iyon at isa pang 20 anting-anting sa susunod na araw. Medyo pagod si Lance sa pagpino ng mga anting-anting sa loob ng 2 sunod na araw. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, ang pagpino ng mga anting-anting sa unang baitang ay medyo mabigat, at ang pagpino ng 20 anting-anting sa isang araw ay naabot sa 20, ang pagpino ng mga anting-anting ay masyadong nakakapagod sa pag-iisip. Gayunpaman, 2 araw na lang at mahigit 100 anting-anting na ang na-order, si Lance ay kailangang lumaban sa loob ng 5 araw o hindi niya maihatid ang mga ito. Kuya, stop bukong bago pa maihatid ang unang shipment, masyado kang pagod ng ganito. Mabuti, tumago si Lance. Sa katunayan, kahit na ang pagbebenta ng mga anting-anting ay lubhang kumikita, napakahirap para sa kanya na pinuhin ang mga anting-anting ng mag-isa. Pagkatapos ng 5 araw na trabaho, sa wakas ay natapos na ni Lance ang pagsasanay ng higit sa 100 anting-anting, at higit sa 100 anting-anting ang lahat ay naihatid sa unang batch ng mga kargador. Kuya, na-deliver na silang lahat, although sabi namin dati, 3 days na lang, pero 5 days na talaga, hindi pa nakontento ang isang tao, pero sa wakas, na-deliver na silang lahat. Hindi man lang ako nang ahas na i-book ang mga ito sa nakalipas na 2 araw, ngunit ngayon ay may hindi bababa sa 100 tao na gusto ang mga ito ngunit hindi magawa. Sabi ni Helena. Ate, ilang mga spirit stone ang ginawa natin mula sa unang batch ng mga kalakal na ito? Nagbilang si Helena gamit ang kanyang notebook at sinabing, itong unang batch, kabuoang 107 anting-anting ang naibenta, 2 spirit stone bawat anting-anting, iyon ay 214 na fast spirit stone, binawasan ang halaga ng 53 spirit stone, gumawa kami ng 161 spirit stone sa kabuuan. Ngumiti si Lance, pagod ng 5 araw at gumawa ng 161 spirit stones, hindi naman masama. Kuya, pinaghirapan mo. Ayos lang, by the way, bakit walang balita tungkol sa Weldon na iyon? Hindi mo pa ba nakontak ang pinsan niya? Tanong ni Lance. Ewan ko ba, inner perimeter disciple ang pinsan niya, kaming mga outer perimeter disciples hindi makapasok, hindi naman siguro mabilis. Noon lang, may sumigaw mula sa labas ng pinto, Helena. Taong sumigaw para kay Helena sa pintuan ay walang iba kundi si Weldon. Binuksan ang pinto at pinapasok si Weldon. Sinabi ni Weldon, Lance, nakipag-ugnayan ako sa aking kuya, hiniling sa akin ng aking kuya na makipagkita sa kanya ngayon sa huling kagubatan ng kawayan. Okay, then let's go now. Si Lance at silang tatlo ay sabay na nagtungo sa huling kagubatan ng kawayan. Habang nasa daan, nagtanong si Lance, Weldon, paano mo naisip ang panukalang ginawa ko noong nakaraan? Pinag-iisipan ko pa yan, hihingin ko ang opinyon ng pinsan ko ngayon, at kung papayag ang pinsan ko, papayag ako. 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 Pinsan ko ngayon, at kung papayag, mabuti. Naghintay silang tatlo sa kagubatan ng kawayan ng kalahating oras bago dumating ang pinsan ni Weldon na si Zillian. Weldon, para saan ba kayo nakikipagkita sa akin?
Tanong ni Zillian, pagkatapos makita si Lance, hindi napigilan ni Zillian ang pag-urong, sa huling pagkakataon, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pagpapatalsik sa kanya ni Lance. Pinsan, sa pagkakataong ito ay hindi ako ang nag-aaya sa iyo, si Lance ang gustong magpaalis sa iyo. Lance, ikaw? Bakit mo ako pinapalabas? Medyo nag-iingat si Zillian sa tanong na nakatingin kay Lance ng may malalim na pag-aalinlangan. Ngumiti si Lance, huwag kang kabahan, hindi kita papatulan. Kung ganoon bakit mo ako hinahanap? Mayroon akong isang bagay na nais kong hilingin sa iyo, mayroon akong isang batch ng mga magic core, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng isang pabor, dalhin sila sa inner perimeter ng Flying Cloud Sect at palitan sila ng mga espiritong bato, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kaunting reward. Pow! Wala ka rin bang mga exchange shop sa outer perimeter? Ang dami ng mga spirit stones na mayroon ako ay medyo malaki, at ang mga outer exchange shop ay hindi makakain nito, at ang mga outer exchange shop ay pinamamahalaan ng ilang makapangyarihang inner circle ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect, kaya hindi sila maaasahan. Magkano ang gusto mong palitan? Kaagad na ibinigay ni Lance ang bag na naglalaman ng magic nucleus kay Zillian, at sinabi ni Lance, isang orange grade 3rd grade magic nucleus, 6 na orange grade 2nd grade magic nuclei, 30 orange grade 1st grade magic nuclei, 200 at 3 red grade 9th grade magic nuclei, 500 at 20 red grade 8th grade magic nuclei, 800 at 50 red grade 7th grade magic nuclei, at 1,630 red grade 6th grade magic nuclei. Ang dami. Nagulat si Zillian. Oo, iyon lang. Kalkulahin mo na lang para sa akin, ilang mga spirit stone ang maaaring palitan sa kabuuan. Tanong ni Lance. Binibilang ni Zillian ang kanyang mga daliri habang sinabi niya, ang orange grade 3rd stage ay maaaring makipagpalitan ng 70 spirit stones. Orange grade 2nd stage magic core ay maaaring makipagpalitan ng 360 spirit stones. Orange grade 1st stage magic core ay maaaring makipagpalitan ng 1,500 spirit stones. Ang 9th grade magic core maaaring ipagpalit sa 812 spirit stones. Ang ika-8 baitang magic core ay maaaring ipagpalit sa 1,560 spirit stones. Sa kabuuan, nagdaragdag ito ng hanggang 7,630 na mga spirit stone, na isinasalin sa 7 second grade spirit stones at 0,630 first grade na mga spirit stone. Natapos si Zillian sa isang hininga, pagkatapos ay siya mismo ay nagulat, napakaraming isang tagalabas na disipulo, pagkatapos na mahuli ang napakalaking magic core, ito ay hindi kapanipaniwala. Nagtaka si Lance, ang ratio ng mga first class na spirit stone sa second class na mga spirit stone, ito ba ay 1:1,000? Tama. Oh. Tumingin si Lance kay Helena na nagsuka ng dila at sinabing, mali ang sinabi ko noon. Sinabi ni Lance kay Zillian, ipagpalit mo ito sa akin, at pagkatapos nito, bibigyan kita ng 50 batong espiritu bilang gantimpala. Talaga? Oo naman. Mabuti. Nagbabala si Lance, kung maglakas loob kang linlangan ako, dapat mong ihanda ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala. Ibinigay ni Lance ang storage bag kay Zillian. Kinuha ni Zillian ang storage bag at sinabing, kung gayon, maghintay muna kayo dito sandali, lalabas ako kaagad pagkatapos kong palitan ito. Okay. Agad na bumalik si Zillian sa inner circle ng Flying Cloud Sect at ipinagpalit ang 7,630 spirit stone para kay Lance sa isa sa pinakamalaking exchange shop sa inner circle. Ang exchange shop na ito ay binuksan ng isang kamag-anak ng isang Vice Patriarch ng Flying Cloud Sect, isa ng Vice Patriarch, kaya natural, hindi siya magiging rogue para sa maliliit na account, kaya naman pinili ni Lance na makipagpalitan sa inner circle. Tinanong ng tagapangasiwa ng exchange shop si Zillian, sa kabuuan, 7,630 spirit stones, kailangan mo ba ng first class o second class spirit stones?
Sinabi ni Zillian, palitan ang lahat ng mga ito ng second grade Spirit Stone, at gumamit ng first grade Spirit Stone para sa iba pa. Sa huli, binigyan siya ng steward na iyon ng 7 second class na Spirit Stone, kasama ang matapos kunin ang mga Spirit Stone, mabilis na umalis si Zillian. Ligtas din ito sa inner circle ng Flying Clouds, Flying Cloud Sect, at ang dami ng mga Spirit Stone na ito. Sa inner circle ng Flying Cloud Sect, at ang dami ng mga Spirit Stone na ito sa inner circle ay hindi gaanong dahil 7 lang itong second grade Spirit Stone. Bumalik si Zillian sa kagubatan ng kawayan, iniabot ang bag kay Lance at sinabing, bilangin mo. Hindi mo na kailangang bilangin, may tiwala ako sa iyo. Sabi ni Lance. Bahagyang ngumiti si Zillian, medyo comfortable si Lance sa sobrang paniniwala sa kanya. 1533. Kumuha si Lance ng 100 Spirit Stones mula sa kanyang storage bag at sinabing, magaling ka, dodoblehin ko ang iyong reward. Salamat. Tuwang-tuwa si Zillian, hindi inaasahan na magiging napakabigay ni Lance. Sa tabi niya, mukhang naiinggit si Weldon, sa sandaling ito, tumingin siya kay Lance at naramdaman na si Lance ay talagang lokal na bayani. Medyo masaya din si Lance sa loob, medyo nakakapreskong maging isang lokal na bayani. Siyempre, ang isang distrito na may higit sa 7,000 mga espiritong bato ay isang maliit na lokal na bayani lamang, at maaari siyang magpanggap na isa sa harap ng mga disipulo sa yugto ng pagpapadalisay ng katawan. Sa oras na ito, abala si Weldon sa pagsasabing, pinsan, may itatanong ako sa iyo. Ano iyon, tanong mo? Nasa mabuting kalagayan si Zillian nang umani siya ng hindi inaasahang kapalaran na 100 piraso. Nagtanong si Weldon, iyon, sinabi ni Lance na gusto niya akong kunin bilang kanyang nakababatang kapatid, ano sa palagay mo? Tumingin si Zillian kay Lance. Sinabi ni Lance, ano? Hindi ba ako makakakuha ng isang nakababatang kapatid na lalaki? Hindi. Si Zillian ay abala sa pag-iling. Ngumiti si Lance, Zillian, sinabi ko nga sa pinsan mo noon na kung papayag siya, pwede ko siyang maging nakababatang kapatid, at ngayon, sasabihin ko rin sa iyo na kung papayag ka, maaari mo ring maging nakababatang kapatid ang kasama ko. Weldon, kahit na ang iyong talento ay mas mababa kaysa sa iyong pinsan, ngunit ako ay magaling sa paggawa ng mga bagay, maaari akong gumawa ng exception. Natigilan sina Zillian at Weldon, at maging si Helena ay natigilan. Sa anumang kaso, si Zillian ay isang disipulo na nasuri na upang makapasok sa inner circle, at si Lance, isang peripheral na disipulo, ay gustong kunin ang isang inner circle na disipulo bilang kanyang junior. Ngumiti si Lance, pag-usapan ninyong dalawa ito, hihintayin kita doon. Pagkatapos sabihin iyon, dumating sina Lance at Helena sa isang maikling distansya mula sa kagubatan ng kawayan at tinanong sina Weldon at Zillian na pag-usapan ito. Si Helena ay abala sa pagsasabing, brother, gusto mo talagang kunin ang mga inner siege na disipulo bilang mga nakababatang kapatid. Ate, ano bang problema niyan? Ngunit, ikaw mismo ay 12 taong gulang pa lamang, at ang Zillian na iyon ay 17 o 18. What so what? I'm fully qualified to be their boss now. Speechless. Medyo naaliw si Helena sa pag-iisip na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang boss sa murang edad, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid ay talagang isang mahusay na oxymoron, lalo na't si Lance ay nag-ani ng napakaraming mga Spirit Stone, si Lance ay mas katulad ng isang maliit na mayamang tao, at anumang maliit na bagay na tumagas mula sa kanyang mga daliri ay medyo mataba. Sa kabilang bahagi ng kagubatan ng kawayan. Kuya, sa tingin mo ba dapat ako ang kanyang nakababatang kapatid? Hindi bababa sa 1,000 taong gulang na pamilya kami, nakakahiya bang maging nakababatang kapatid niya? Sabi ni Weldon. Weldon, ayos lang sa akin na maging nakababatang kapatid niya, pero ikaw ang henyo ng pamilya natin, ang pag-asa ng pamilya, ang galing mo, ang pagiging kapatid ng iba, ito. Kuya, huwag mong kalimutan, kahit gaano ako katalino, hindi ako mababanggit sa harap ni Lance. Mukhang ganon.
Nakita mo lang, si Lance ay maaaring mag-ani ng napakaraming mga spirit stone sa murang edad, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na hindi karaniwan. Bagamat ang aming pamilya ay 1,000 taong gulang na pamilya, ang aming buwan ng kita ay 30 hanggang 40 pangalawang klaseng espiritu lamang. Stones, Lance, ngayon lang na ang kita ay halos ika-5 o ika-6 ng aming buong pamilya. Kuya, then what do you mean? Let me be his little brother. Well, payag akong maging siya. Ah. Sige, kuya, pangako, dahil naglakas loob si Lance na sabihin na magiging boss natin siya, ibig sabihin ay naniniwala siya sa kanyang puso na talagang kwalipikado siya. Okay, then it's a promise. Si Weldon at Zillian ay abalang naglakad. Nagtanong si Lance, napag-usapan na ba natin ito? Wala na akong gaanong oras para maghintay, kailangan kong bumalik sa paggawa ng pera. Kumikita. Nangangaso na naman ng mga hayop. Si Zillian ay abala sa pagtatanong. Ang pangangaso ng mga demonyong hayop ay ang pinakamababang antas ng paraan upang kumita ng pera, ang aking paggawa ng pera, ay ang pagpipino ng anting-anting. Ano? Marunong ka pa ring magpino ng mga anting-anting. Nagulat si Weldon. Kalokohan. Nagkatinginan ang magkapatid, sa kalumuhad at samamba, greetings, boss. Tinitigan sila ni Helena nang walang imak. Ngumiti si Lance, sigurado akong tama ang desisyon mo ngayon, kung susundin mo ako, tiyak na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nagtanong si Weldon, boss, pagkatapos ay bumuo ako ng isang alyansa sa aking sarili noon, kailangan ko bang mag-disband ngayon? Sabi ni Lance, bakit ito buwagin? Ang alyansa na nabuo mo sa sarili mo ay alyansa mo pa rin, hindi sumasalungat sa pagiging nakababata kong kapatid, at hindi mo na kailangang sundan ako araw-araw, pumunta ka lang sa kapag ako ay may problema o kapag kailangan mo ng aking gabay. Mabuti. Tumanggaw si Weldon, mas mabuti, kung tutuusin, hindi magandang sundan ang kanyang puwet araw-araw. Hindi kailangang sundan siya ni Lance araw-araw, magiging madali din na ilantad ang ilan sa mga sekreto ni Lance. Kinuha ni Lance ang isang dakot ng mga spirit stone mula sa kanyang pouch at dinala ito kay Weldon at sinabing, itinuring itong regalo mula kay kuya. Salamat, kuya. Si Weldon ay abala sa pagtanggap sa kanila, at sa isang magaspang na tingin, mayroong hindi bababa sa 20 o 30 mga espiritong bato, ang amo ay mapagbigay. Kalahating buwan bago, kasama rin ni Weldon ang kanyang alyansa, sa unang pagkakataon na pumunta siya sa True Beast Forest para manghuli ng mga halimaw, hinati-hati, nakakuha lang siya ng kabuoang 3 espiritong bato, ang iba pang mga tao sa kanyang alyansa, higit pa. 2 taong nagbabahagi ng isang espiritong bato. At nang gawin ito ni Lance, ito ay 20 o 30 mga batong espirito, tila masyadong tama ang nakababatang kapatid na ito. Si Helena ay medyo nabalisa, si Lance ay masyadong mapagbigay. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, sige, bumalik muna kayo, ipapatawag ko kayo kung may mangyari. Oo, boss. Masayang umalis sina Weldon at Zillian. Si Helena ay abala sa pagsasabing, kapatid, kung magpapatuloy ka sa ganito, mawawala sa iyo ang kapalaran ng iyong pamilya. Tumawa si Lance, ate, marami pa akong spirit stones, hindi ganoon kadaling mawala ang lahat ng iyon, bukod pa, ang pag-iipon ng pera ay hindi ka yumaman, maaari ka lamang yumaman kung gagawa ka ng paraan para kumita ng pera. Kaunting outburst lang ako, malayo pa ako sa pagiging mayaman. Hindi kita kayang makipagtalo, kaya ngayong marami na tayong mga spirit stone, paano mo balak gamitin ang mga ito? Tanong ni Helena. Sinabi ni Lance, kunin ang ilan dito para bumili ng mga materyales sa pagpipino ng anting-anting, pagkatapos ay kunin ang ilan dito para pinuhin at pagandahin ang iyong kaharian, at pagkatapos ay iyan sa natira, gamitin ito para sa pag-iwas. Naunang bumalik sa single room sina Lance at Helena. Kumuha si Lance ng 4 na piraso ng second grade spirit stones. Ate, you 2-piece? I 2-piece? Dalisayin muna natin itong 4 na second grade spirit stones.
Ngunit, huwag na pero, wala namang masama sa pakiramdam. Agad silang sinimulan ni Lance na pinuhin sila. Ang dalawang second grade Spirit Stone ay katumbas ng 2,000 first grade Spirit Stone, at walang sinasabi kung gaano kalayo ang magagawa ng isa. Wala pang 3 minuto ang lumipas, ang dalawang second grade Spirit Stone sa mga kamay ni Lance ay natapos na sa pagpino. Wow! Napakabilis! Nagulat si Helena. Sa susunod na sandali, nagsimulang umunlad ang kaharian ni Lance. Ang bilis ng pagbabago ng Immortal Chi sa katawan ni Lance ay masyadong mabilis. Pagkalipas ng ilang segundo, si Lance ay nagmula sa ikapitong yugto ng pagpino ng katawan hanggang sa unang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Kuya, nakapasok ka na sa switching stage. Haha, oo. Wow! Ang pagtungtong sa enlightenment stage sa alas 12, ang galing. Sabi ni Helena na may pagsamba. 1534. Pagtungtong sa enlightenment stage sa edad na 12, iniisip ko kung may ganoong pag-iral sa kasaysayan ng Flying Cloud Sect. Sinabi ni Lance, ate, hayaan mo akong tulungan kang pinuhin at maunawaan ito ngayon. Manam, mabuti. Si Helena ay abala sa pagtango, kaya lang, medyo nahihiya siya sa loob. Tutal, halos tinulungan siya ni Lance sa paglilinang, at hindi niya alam kung paano siya gagantihan sa buhay na ito para makabawi. Napakalaking pabor. Sa huli, sa tulong ni Lance, tumagal si Helena ng 10 minuto upang pinuhin din ang dalawang second grade Spirit Stones. Ang kaharian ni Helena ay tumaas mula sa ika-4 na yugto ng pagdadalisay ng katawan hanggang sa ika-8 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Ate, nasa ika-8 stage ka na ng body tempering. Wow! Ang hirap talagang pag-isipan ito. Gulat na sabi ni Helena. Congratulations sister, na-promote sa ika-8 stage ng body tempering. Bati ni Lance. Gayunpaman, lumungkot ang mga mata ni Helena. Pa, sister, what's wrong? Biglang lumuwa ang mata mo, na-promote sa ika-8 stage ng body tempering, dapat masaya ka. Biglang sinabi ni Helena na may malalim na pagmamahal, brother, 1 buwan at kalahati na ang nakalipas, ako ay isang tao lamang sa ika-3 yugto ng body tempering, na hindi pa rin nagtagumpay sa pagtatasa ng disipulo sa inner circle. Ngunit wala pang 1 buwan at kalahati, na-promote ako sa ika-8 yugto ng body tempering, lahat ito ay salamat sa iyo, hindi ko man lang alam kung paano ka babayaran sa napakagandang kabaitan. Ate bakit bigla ka nalang nasusunog ate ikaw naman ang tinutulungan ko kung hindi ikaw. Although I'm your sister, but, maraming kapatid sa mundo, and not necessarily ganyan ang lahat, in any case, ang kabaitan mo, hindi masusuklian ni ate. Silly ate, ano ba ang pinagsasabi mong gantihan mo wag mo nang sabihin yan. Nagpaw si Helena na may layaw na mukha, ang hitsura ng isang cute na batang babae, nakakataba ng pusong panoorin. Sa katunayan, hindi naramdaman ni Lance na kailangang magpasalamat dahil, ang kakayahan ni Lance na ma-promote ng napakabilis ay salamat din sa Nine the Wisp Demon King, at para magpasalamat, nagpapasalamat din siya sa Nine the Wisp Demon King. Ngayon lang na naabot na ni Lance ang unang klase ng enlightenment, ang dami ng mga spirit stone na natupok sa hinaharap ay magiging mas malaki pa. Para mabilis na bumuti, ito ay kailangang maging pangalawang klaseng mga espiritong bato, ngunit ang kahirapan sa pagkuha ng pangalawang klaseng mga espiritong bato ay higit na mahirap kaysa sa unang klaseng mga batong espirito, dahil kapag mas mataas ang espiritong bato, mas mahirap itong makuha, at mas malaki ang pambihira. Sinabi ni Lance, ngayong naitaas ko na ang aking kaharian sa unang yugto ng enlightenment, hindi ko alam kung medyo bumuti ang aking kakayahan sa pagpino ng mga anting-anting. At hintayin kong subukan ito. Pagkatapos sabihin iyon, agad na sinubukan ni Lance ang kanyang talisman refining ability. Gaya ng inaasahan, bumuti ang kaharian ni Lance, at ang kanyang katawan ay may mas kaunti sa maraming paghihigpit sa pagpino ng anting-anting na nagpapalakas sa kanyang kakayahan. Makalipas ang 10 minuto, pinino ni Lance ang isang anting-anting. Kuya, paano ito? Napabuti mo na ba ang iyong mga kasanayan sa paggawa ng anting-anting?
Anong antas itong anting-anting na pinipino mo ngayon? Si Helena ay abala sa pagtatanong. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat at sinabi, Ate, maaari ko na ngayong pinuhin ang mga anting-anting sa ikalawa at ikatlong baitang, na nangangahulugan na ang mga anting-anting na dinadalisay ko ngayon ay maaaring maging epektibo laban sa mga taong nasa ikatlong baitang ng kaliwanagan sa pinakamataas. Wow! Kuya! So second grade talisman refiner ka na? Oo! Ang mga mata ni Helena ay puno ng mga sumasamba sa maliliit na bituin. All-round talented talaga si Kuya. Sinabi ni Lance, ngayon, maaari na tayong magnegosyo sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect. Hindi ako matatakot kung may mga inner periphery na disipulo na darating para magdulot ng gulo. Bakit? Sinabi ni Lance nang may kumpiyansa, dahil, sa ibaba ng ikalimang yugto ng kaliwanagan, sa palagay ko ay walang sino man ang aking kalaban, kahit na ang ika-6 na yugto ng kaliwanagan, mayroon akong kumpiyansa na mag-spike. Wow, kapatid! Hindi na mailarawan ni Helena si Lance. Kinabukasan, nagpunta sina Lance at Helena sa lungsod sa ilalim ng bundok ng Flying Cloud Sect at bumili ng anting-anting na mga materyales sa pagdadalisay na may 1,000 Spirit Stone. Ang talisman refining materials na binili gamit ang 1,000 First Class Spirit Stone na ito ay maaaring magpino ng 2,000 anting-anting, at kung lahat ng ito ay ibebenta, makakagawa sila ng 3,000 Spirit Stone. Tanong ni Helena, mayroon pa tayong mahigit 3,000 Spirit Stones na natitira, bakit hindi tayo bumili ng higit pang mga hilaw na materyales? I-save ito para sa susunod na kailangan mong bumaba ng bundok para bilhin ito. Ngumiti si Lance, pagkatapos ng lahat, si Helena ay isang 16 na taong gulang na babae, masyadong simple ang pag-iisip. Sinabi ni Lance, Sister, ang bilang ng mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sect, ang una at ang pangalawa ay pinagsama, ilan? Wala pang 20,000 katao. Oo, 20,000 tao lamang ang ating pamilihan, at ang 20,000 tao na iyon ay may kakayahang bumili lamang ng hindi hihigit sa 2, o kahit 1, anting-anting bawat buwan. Sa madaling salita, hanggang 20,000 anting-anting lamang ang hawak ng ating pamilihan kada buwan. At ngayon ay mayroon ng ilang mga nagbebenta ng anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect, at kailangan nating makipagkompetensya sa kanila, kaya hindi pa natin alam kung kailan natin maibebenta ang 2,000 anting-anting na mayroon tayo. Kaya, hindi na kailangan. Upang bumili ng napakarami, baka maipon natin sa ating mga kamay. Ngumiti si Helena nang humihingi ng tawad at sinabing, Brother, itong 2,000 anting-anting ay magdadala sa iyo ng hindi bababa sa 3 buwan upang matapos ang pagsasanay, napakahirap para sa iyo. Sabi ni Lance, Ate, isa na akong second grade talisman refiner ngayon, kaya kapag nirefine ko ang first grade na anting-anting, ang bawat isa ay nagiging mas ubos sa akin, kaya ngayon, araw-araw, nakakapagpino ako ng kahit 200 first grade. Mga anting-anting. Siyempre, kung pinuhin ko ang 2 gradong anting-anting, 20 lang ang maaari kong pinuhin bawat araw. Hindi ba ibig sabihin noon ay madali mong mapino itong 2,000 pirasong binibili mo ngayon sa loob ng 10 araw? Oo. Sa susunod na 10 araw, ikaw na ang bahala sa pagbebenta ng mga anting-anting at ako ang bahala sa pagpino. Ma'am. Sa susunod na 10 araw, pipino ni Lance ang 200 first grade talismans araw-araw, mas partikular, first grade 8th grade talismans. Ay ang pinakamalakas na anting-anting na maaaring humarap sa body refine ng 8th tier, o isang red grade 8th tier demonic beast. Si Helena ang namamahala sa pagbebenta ng mga anting-anting dahil ang reputasyon ng mga anting-anting na Lance ay unti-unting lumalabas. Sa makatuwid, kakaunti ang pumupunta upang bumili ng mga anting-anting araw-araw, at si Helena ay maaaring magbenta ng mga 100 anting-anting araw-araw. Si Lance, sa kabilang banda, ay maaaring gumawa ng 200 anting-anting bawat araw, pansamantala sa isang sitwasyon kung saan ang supply ay lumampas sa demand.
Ngunit hindi na kailangang mag-alala, ang mga anting-anting ni Lance, ang katanyagan ay hindi pa ganap na natalo. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Naubos na lahat ang 2,000 anting-anting na pinadalisay ni Lance. Sa kabuuan, umabot ng isang buwan upang maibenta ang 2,000 talismans. Gabi na. Tinatasan ni Helena ang kita ng buwan. Brother, this month, we made a total of 3,000 spirit stones, plus the 3,500 spirit stones na idineposito natin, meron na tayong 6,500 spirit stones la. Masayang sabi ni Helena. Sinabi ni Lance, ate, hayaan mo muna akong tulungan kang umakyat sa enlightenment stage. Natigilan si Helena, hindi man lang niya naisip na hayaan siyang banggitin ang enlightenment stage ng ganoon kaga. Kumuha si Lance ng 2,000 spirit stone at tinulungan si Helena na pinuhin ang mga ito. Pagkaraan ng 10 minuto, tinulungan ni Lance si Helena na tapusin ang pagpino, at si Helena ay pumailan lang mula sa ika-8 yugto ng pagpipino ng katawan tungo sa unang yugto ng enlightenment sa isang iglap. 1535. Matapos pumasok sa panahon ng paliwanag, parang ang kanyang katawan ay may mas malakas na espiritual na kalikasan. Ito ay tulad ng ilang mga mortal sa mortal na kaharian na kumukuha ng ilang Buddhist beads at iba pa at dinala ang mga ito sa templo upang magpaliwanag, ngunit ang panahon ng liwanag ay talagang ibig sabihin. Ang parehong bagay tulad ng mga mortal sa mortal realm na nagsasabi na something or other is enlightened, on their lips. It was just that the mortals are just talking about it, not really opening the light. Ate, nasa unang antas ka na ng maliwanag na liwanag, katulad ko. Kuya. Ang mga tingin ni Helena ay nagmumulto, na parang komplikado ang kanyang mga mata, kung gaano siya tinatrato ni Lance, mas nakaramdam siya ng kapayapaan. Ate, na-promote ka na sa First Order of Enlightenment, hindi ka pa ba masaya? Siyempre masaya ako, pero, napakalaki ng naitulong mo sa akin, medyo nahihiya talaga akong mabayaran. Ibinaba ni Helena ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang labi. Ngumiti si Lance, ate, huwag kang mag-isip ng ganyan sa hinaharap, o hindi mo ba mararamdaman na hindi ka nababayaran sa hinaharap? At saka, wala nang silbi na isipin pa ito, hindi mo maibibigay ang iyong katawan bilang kapalit. Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Natigilan si Helena, nakatingin sa pamumula ni Lance. Si Lance ay abala sa pagsasabing, ate, huwag kang magkamali, sinabi ko lang iyon nang hindi iniisip, ikaw at ako ay magkapatid, ang pinakamalapit na tao sa aking mundo. Tila hindi nakikinig si Helena sa mga salita ni Lance, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Ate, anong iniisip mo? Huwag mong lunokan. Wala yon. Sa katunayan, iniisip ni Helena ang sinabi ni Lance, na kapalit ng kanyang katawan, kung talagang posible, kapag lumaki na ang kanyang magiging kapatid, talagang handang ibigay ni Helena ang kanyang katawan sa kanya. Kung iniisip ito, namula ng husto ang mukha ni Helena. Nakakalungkot lang na ginawa sila ng Heaven's Will, bagamat wala silang relasyon sa dugo, ngunit, pagkatapos ng lahat, sila ay magkapatid na nominal, at ang mundong ito ay mas tradisyonal, ang magkapatid ay hindi kailanman posible. Brother, ang natitirang 4,500 spirit stones, hindi ka ba kukuha ng ilan at pinuhin ang mga ito? Tanong ni Helena. Sinabi ni Lance, ngayong narating na natin ang enlightenment stage, natatakot ako na hindi na tayo makakaakyat pa hanggang sa body refining stage, maliban na lang kung mayroon tayong libu-libong second class na mga spirit stone. Libu-libong second grade spirit stones. Paano ito posible? 1,000 first class spirit stones ay katumbas lamang ng isang second class spirit stone, tayo ngayon, 4.5 second class spirit stones na lang, ilang taon ang aabutin para kumita ng libu-libong sila. Sabi ni Helena. Oo, kung gayon, habang lumalakad tayo, mas mahirap para sa atin na umakyat sa pamamagitan ng pagpino ng mga espiritong bato.
Kaya, dapat nating patuloy na palagwin ang ating negosyo, at sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalago ng ating negosyo maaari tayong kumita ng mas maraming mga spirit stone at mas mabilis na umunlad. Ma'am. Tumanggaw si Helena, mayroon pa ring matinding pressure sa hinaharap. Si Lance ay naglabas ng 4,000 Spirit Stone at sinabi, susubukan ko ito ngayon, pinuhin ang 4,000 first class na Spirit Stone na ito at tingnan kung ito ay magpapahintulot sa akin na umakyat sa ikalawang yugto ng Enlightenment, bilang pagtukoy sa kung kailan ako gumugol ng halos 4 o 5 first class na espiritong bato upang maabot ang unang yugto ng body tempering bago. Pagkatapos sabihin iyon, agad na pinino ni Lance ang 4,000 first class na mga Spirit Stone. Matapos maghintay ng ilang segundo, ang kaharian ni Lance ay nanatiling hindi nagbabago, nasa open light first stage pa rin, ngunit mas naging solid kaysa dati. Mapait na ngumiti si Lance, tulad ng inaasahan, ang unang yugto ng open light, pagkatapos na pinuhin ang 4,000 first class Spirit Stones, ay hindi umunlad sa ikalawang yugto ng open light. Hindi ba sayang iyon ng 4,000 Spirit Stone, at ngayon ay mayroon na lang tayong 500 Spirit Stones na nakadeposito? Sabi ni Helena. Hindi naman sayang yon, at least feeling ko yung open light ko. Ang unang yugto ng Light Realm ay mas pinatibay, sa palagay ko, sa pamamagitan ng pagpino ng isa pang 1,000 first grade Spirit Stone, o isang second grade Spirit Stone, dapat akong maka-advance sa ikalawang yugto ng Light Opening. Sabi ni Lance. Sobrang konsumo talaga? Saan tayo kukuha ng napakaraming second-class Spirit Stones? No wonder cultivation, the higher we go, the harder it gets. Tumanggaw si Lance at sinabing, ate, huwag mo na masyadong isipin iyon, gabi na, matulog ka na, bumaba ka na sa bundok bukas para bumili ng anting-anting na mga materyales sa pagdadalisay, may natitira pang 500 Spirit Stones, gamitin mo lahat. Sa kanila para bumili ng mga materyales. Kahit na ang 500 Spirit Stones na iyon ay kunin para bumili ng mga materyales, kikita lang sila ng 1.5 second grade Spirit Stones, super. Biglang naramdaman ni Helena na naging isang mahirap na tao bago nagkaroon ng pakiramdam ng pagiging isang lokal na bayani. Naisip ni Lance ang pamilyang Damon. Ang pamilyang Damon ay maaaring kumita ng 20-32 gradong mga Spirit Stone bawat buwan, bagaman ang 20-32 grade na mga Spirit Stone ay hindi gaanong, ngunit ang pag-iipon ng mas kaunti ay mas Sa makatuwid, sa hinaharap dapat palitan ni Lance si Harvey at maging pinuno ng pamilyang Damon, at ang hinaharap na kita ng pamilyang Damon ay nasa pagtatapon ni Lance. Walang kamatayang mga pamilya sa paglilinang sa lungsod ng Tianbao, at magkakasama, ang iba pang 3 pangunahing pamilya sa lungsod ng Tianbao ay magkakaroon ng hindi bababa sa 100 second class na espiritong bato ng kita bawat buwan. Hindi na ito maliit na halaga. Kaya lang medyo may kalayuan sa ngayon. Niyakap ni Lance ang maliit na baywang ni Helena at napabuntong hininga para matulog. 3 buwan na ang nakalipas mula noong pumasok sa Flying Cloud Sect sa isang kisap mata. Sa 3 buwang ito, halos gabi-gabi na natutulog si Lance kay Helena, at nakapagtatag ng malalim na relasyon ng magkapatid na lalaki sa isa't isa, marahil, hindi na lamang ang relasyon ng magkapatid na lalaki, ang kanilang relasyon, ay tila bahagyang lumampas sa relasyon ng magkapatid na lalaki. Bagamat binalaan ni Lance ang kanyang sarili na huwag ipagpatuloy ang hindi malinaw na relasyong magkapatid na ito, hindi napigilan ni Lance ang kanyang sarili, at hindi alam ni Lance kung ano ang hinaharap para sa kanya, kaya lang nagustuhan niya ito ngayon. Ang puso ni Lance ay puso din ni Helena. Pinigilan nila ang kanilang mga sarili habang nag-enjoy sa ganitong uri ng kung hindi maliwanag na relasyon ng magkapatid. Lahat ng una at ikalawang taon ng mga Outer Disciples, mangyaring magtipon sa Outer Plaza ng Flying Cloud Sect. Kinaumagahan, isang sigaw ang dumating mula sa langit, isang sigaw na nakarating sa pandinig ng lahat. Si Lance ay abala na umakyat mula sa kanyang kama. Naunang bumangon si Helena at ngayon ay nagpapalit ng kanyang corset sa dulo ng kama, nang makitang umakyat si Lance, abala siya sa pagtatakip ng kanyang dibdib. Pog!
Sa pagkakataong ito, nakita muli ni Lance ang dibdib ni Helena. Namula si Helena at ibinuka ang kanyang mga labi, nahihiyang nakatingin kay Lance. Sa oras na ito, muling tumunog ang isang tinig sa langit, pakiusap, lahat ng mga panlabas na disipulo ng una at ikalawang taon, magtipon sa panlabas na plaza ng Flying Cloud Sect. Lumingon si Lance at ngumiti, ate, hindi ko sinasadya, bigla na lang akong nagising nang marinig ko ang sigaw, hindi ko akalain na nagpalit ka lang ng damit. Hindi rin nagsalita si Helena, pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, sige, bumangon ka kaagad at pumunta sa assembly. Si Lance ay abala sa pagtatanong, sino ang sumisigaw sa langit? Bakit ang koleksyon? Sinabi ni Helena, ang 3 buwan ay 1 quarter, at ang Phaeon Sect ay susuriin bawat quarter. Kayo ay 1 session at tayo ay 2. Sinusubukan ang lakas ng lahat. Oo, sinusubok ang sitwasyon ng lahat sa nakalipas na 3 buwan. Sabi ni Helena, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, na parang nag-aalangan sa isang bagay. Ate, iniisip mo ba na nasa unang yugto ka ng pagbubukas ng ilaw, paano ang pagsubok? 1536. Well, kung tapos na ang pagsubok, at alam ng Flying Cloud Sect na nakapasok na ako sa Enlightenment Stage, sa kasalukuyang edad ko na 16, medyo nakakagulat. Sa oras na iyon, paano kung ang iba ay magtatanong sa akin, pagkatapos ng lahat, ikaw tinulungan akong banggitin ang lakas ko, hindi madaling ipaliwanag Tumingin si Helena kay Lance. Ngumiti si Lance, ate, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang itago ito, saang lupain mo ito gustong itago. Pinuhin ang katawan sa ika-5 antas. Mabuti. Hinampis ni Lance ang kanyang palad sa balikat ni Helena at ginamit ang kanyang Immortal Chi upang itago ang kaharian ni Helena, at mukhang si Helena ay isang tao lamang sa ika-5 yugto ng body tempering. Kung tungkol kay Lance, syempre itinago din niya ito, itinago ni Lance ang kanyang sarili sa ika-4 na yugto ng body tempering. Noong una, gustong magtago ni Lance sa ika-3 yugto ng body tempering, ngunit naisip ito ni Lance, kung nagtago siya sa ika-3 yugto ng body tempering, kung gayon ang mga taong nasa parehong taon sa kanya ay tiyak na hindi kabilang sa karamihan. Malakas, at mayroong hindi bababa sa 1 dosina, kung hindi 12 ng mga tao na umabot sa ika-3 yugto ng body tempering sa parehong taon bilang kanya. Sa makatuwid, itinago ni Lance ang kanyang sarili hanggang sa ika-4 na yugto ng body tempering. Bagamat itinago ni Lance ang kanyang kaharian, hindi ibig sabihin na gusto ni Lance na magpanggap na mas mahina kaysa sa iba, kinailangan ni Lance na magpanggap man lang bilang pinakamalakas na buhay sa kanilang session. Ang ika-4 na yugto ng body tempering ay itinuturing na isang napaka-prominenteng pag-iral sa mga panlabas na disipulo ng sesyon. Pagkatapos maghugas, magkasamang pumunta sina Lance at Helena sa outer plaza ng Flying Cloud Sect. Isang malakas na tao sa langit ang tumingin sa plaza at sumigaw, 1 terminong panlabas na disipulo sa kaliwa at 2 terminong panlabas na disipulo sa kanan. Dumating si Lance sa kaliwa upang tipunin ang mga koponan, habang si Helena ay pumunta sa kanan upang tipunin ang mga koponan. Ang unang termino ay ang pagtatasa ngayong taon upang makapasok sa Flying Cloud Sect, at ang pangalawang termino ay ang pagtatasa noong nakaraang taon upang makapasok sa Flying Cloud Sect. Sa sandaling ito, ang mga tao ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Sa huli, ang buong parisukat ay nahahati sa kaliwa at kanang bahagi, na may halos 20,000 katao na nakatayo. Ang malakas na tao sa langit ay nagsabi, lahat, sa isang kisap mata, isa pang 3 buwan ang lumipas. 3 buwan na ang nakalipas mula noong ang mga disipulo ng unang taon ay pumasok sa Flying Cloud Sect, at 3 buwan mula noong naging mga disipulo sa ika-2 taon. 3 buwan, gaano ka Jose ang ginawa ninyong lahat, kayo ay susubok dito ngayon. Sisimulan na natin ang pagsubok sa mga alagad ng unang taon. Nakatuon ang lahat sa panig ng mga alagad ng unang taon. Ang malakas na tao sa langit ay nagsabi, sa mga unang taong disipulo, mayroon na bang nakarating sa ika-5 yugto ng pagdadalisay ng katawan sa ngayon? Nag-uusap ang lahat, body refining 5th stage, sobrang nakakatakot.
Walang humakbang pasulong, ibig sabihin ay walang nakaabot sa ikalimang hakbang ng pagpino ng katawan, kaya, pang-apat na hakbang ng pagpino ng katawan, may nakarating na ba? Muling tanong ng makapangyarihang lalaki sa langit. Sa sandaling ito, tatlong teenager mula sa 9,000 dagdag first-class disciples ang lumabas, si Lance ang isa sa tatlo. Ngumiti ang malakas na lalaki sa langit at sinabing, "Oo, 3 buwan pagkatapos mong pumasok sa Flying Cloud Sect, 3 na sa inyo ang nakarating na sa ika-4 na yugto ng body refining." Sa sandaling ito, lahat ng mga disipulo sa unang taon, at kahit na marami pang pangalawang taong mga disipulo, ay tumingin sa 3 ni Lance bilang pagsamba, at sa loob lamang ng 3 buwan, sila ay na-promote sa ika-4 na yugto ng body tempering, at lahat ay maaaring, hindi ko maiwasang humanga sa kanila. Dapat malaman na marami sa mga disipulo sa ikalawang taon ay hindi pa nakakaabot sa ika-4 na yugto ng body tempering, bago si Helena, kung hindi man sa tulong ni Lance, ay nasa ikatlong yugto pa lamang ng body tempering, at kahit na sila ay na-promote sa 3 buwang ito, sila ay nasa ika-4 na yugto lamang ng body tempering, hindi pa banggitin na si Lance at silang tatlo ay mga disipulo sa unang taon. Tumingin si Lance sa 2 tao sa tabi niya, sila ay isang lalaki at isang babae, ang lalaki ay mga 15 taong gulang at ang babae ay mga 14. Ang babae, na medyo maganda, ay 14 na taong gulang lamang, ngunit ang kanyang figure ay opisyal na nagsisimulang lumaki. Ang malakas na tao sa langit ay nagtanong, "Kayong tatlo, ano ang iyong mga pangalan?" Hayaan ang lahat na makilala, lahat ng mga henyo ay dapat ipaalam sa lahat. Sinabi ng lalaki sa tabi ni Lance, bumalik sa senior, si junior ay tinatawag na Ruben. Sinabi ng 14 na taong gulang na magandang babae, bumalik sa senior, ang pangalan ko ay Lucy. Sinabi rin ni Lance, bumalik sa senior, ang pangalan ko ay Lance. Ngumiti ang malakas na lalaki sa langit, hindi masama, Ruben, Lucy, Lance, kayong tatlo, kayo ang tatlong pinaka-talented sa mga disipulo na kakapasok lang sa Flying Cloud Sect ngayong taon. 3 buwan na ang nakalipas, tayong lahat sa parehong linya ng pagsisimula, at ngayon pagkatapos lamang ng 3 buwan, kayong tatlo ay nauuna ng malayo sa 9,000 kakaibang mga tao, ito ay talagang kapansin-pansin. Papa! Pumalakpak ang lahat at nagpalakpakan, naroon ang inggit, at paghanga, sa madaling salita, kayong tatlo, si Lance, ang naging pinakatuon ng pansin, na nakatanggap ng tingin ng lahat. Si Ruben, na nakatayo sa tabi ni Lance, siya ay pinagmamasdan ng lahat sa sandaling ito, at siya ay nagmamalaki. Mukhang proud din ang 14 na taong gulang na batang babae na tinatawag na Lucy. Tanging si Lance, na tila walang nararamdaman, ay mukhang napakalmado. Sa eksena, tanging sina Helena at Weldon lang ang nakakaalam na si Lance ay wala pa sa ika-4 na yugto ng body refining. At ang tunay na lakas ni Lance ay tanging si Helena lang ang nakakaalam. Sumunod, ang malakas na tao sa langit ay nagtanong, sa mga disipulo sa unang sesyon, ilan ang kasalukuyang nasa ikatlong yugto ng body tempering? Mangyaring sumulong. Higit sa 30 tao ang sumunod na lumabas mula sa karamihan, lahat ng 30 sa kanila ay umabot na sa ikatlong yugto ng body tempering. Pagkatapos noon, hindi na kailangan pang magtanong, tanging ang ikatlo at ika-4 na yugto ng body tempering ang kailangang sumulong, at ang iba ay mas karaniwan sa ngayon. Nang matapos ang unang sesyon ng mga disipulo sa panig na ito, ang malakas na tao sa langit ay bumaling sa mga disipulo sa ikalawang sesyon. Sa mga disipulo ng pangalawang sesyon, mayroon bang kasalukuyang nakarating sa ika-8 yugto ng body tempering? Sa sandaling ito, isang tao ang humakbang pasulong. Ito ay walang iba kundi si Weldon. Naabot na ni Weldon ang ika-7 yugto ng body tempering 3 buwan na ang nakakaraan, at siya lang ang isa, ang pinakamalakas, sa mga disipulo ng ikalawang session. Pagkatapos noon, nakuha ni Weldon ang Spirit Stone na ibinigay ni Lance, at sa wakas, siya tumuntong sa ika-8 yugto ng body tempering ilang araw na ang nakalipas. Ang malakas na tao sa langit ay orihinal na casual na nagtatanong, hindi iniisip na mayroon talagang isang tao sa mga disipulo ng ikalawang sesyon na umabot na sa ika-8 yugto ng body tempering.
Ngunit hindi ko inaasahan na may nakaabot talaga sa ikawalong hakbang ng body tempering, kaya nanginginig sa gulat ang malakas na lalaki sa langit sa mga sandaling ito at nabigla, casual na tanong ko lang, pero may narating na pala talaga sa ikawalong hakbang ng body tempering, awesome, awesome, hahaha. Tumawa ng malakas ang malakas na lalaki sa langit. Sa sandaling ito, si Weldon ay nakatayo sa harap ng lahat ng mga tao ng mga disipulo sa ikalawang taon na tinatanggap ang atensyon ng lahat. Sa umpukan ng mga disipulo sa ikalawang taon ngayon, isang diskusyon ang sumiklab. Wow! Body refine ng 8th stage, napaka-pervert. Thirst, karapat-dapat na maging unang ranggo na Weldon sa session natin. Weldon, napakagandang idolo. Lahat ng mga disipulo sa ikalawang taon, halos lahat sila ay nagpuri, syempre, may mga naiinggit, ngunit si Weldon ay masyadong makapangyarihan, kaya mas marami ang mga papuri. Sa umpukan ng mga disipulo sa ikalawang taon, biglang tumawa si Helena habang may iniisip. Biglang ngumiti si Helena, syempre hindi dahil naaakit siya kay Weldon, kaya lang, hindi alam ng iba. Halimbawa, isang babae sa tabi ni Helena, nakita niya si Helena na biglang ngumiti at agad na nagsabi, Helena, nakakita ka ba ng isang pervert na talento gaya ni Weldon at nahulog ang loob mo sa kanya? Natigilan si Helena, anong kalokohan, ngunit ayaw magpaliwanag ni Helena. Ang malakas na tao sa langit ay nagsabi kay Weldon, Weldon, sasabihin ko sa sekta kung maaari kitang espesyal na kunin bilang isang pangunahing disipulo dahil, ang iyong talento ay talagang kapansin-pansin. Wow! Nang marinig ito, nagulat ang lahat, anong pagkakaiba? Sa ngayon, si Weldon ay halos naging dream lover ng hindi mabilang na mga babae, at maraming babae ang tumingin kay Weldon, nagniningning ang kanilang mga mata. Ngunit ngumiti si Weldon at tumingin kay Lance, walang nakakaalam na siya ay nakababatang kapatid na lalaki ni Lance. 1537. Sa ibaba, mayroon bang mga disipulo sa ikalawang taon na nakarating sa ikapitong yugto ng pagdadalisay ng katawan? Patuloy na tanong ng makapangyarihang tao sa langit. 2 tao ang humakbang pasulong. Ilan ang nakaabot sa ika-6 na yugto ng pagpino ng katawan? Higit sa 30 tao ang humakbang pasulong. Pagkatapos noon, hindi na kailangan para sa ikalawang taon ng mga disipulo na maabot ang ikalimang yugto ng body tempering upang sumulong dahil hindi na ito itinuturing na isang partikular na natatanging pag-iral. Nagkataon lang na itinago ni Helena ang kanyang kaharian sa ikalimang yugto ng body tempering kaya si Helena ay naging isang napaka-ordinaryong miyembro. Sige. Tapos na ang pagsubok na ito, sa susunod na 3 buwan, mangyaring ipagpatuloy ang pagsusumikap para matawag ka rin at matanggap ang atensyon ng lahat sa susunod na quarterly test. Pagkasabi noon, lumipad palayo ang malakas na lalaki sa langit. Biglang nagkagulo at mainit na debate ang plaza. Siyempre, ang taong nakakuha ng higit na atensyon mula sa lahat sa buong square ay si Weldon dahil ang kanyang talento ay ang pinakamataas. Napakataas na kahit na ang malakas na tao mula sa pagsubok ay nagsabi na tutulungan niya siyang makita kung maaari siyang direktang maging isang pangunahing alagad. Umalis sa plaza sina Lance at Helena at bumaba ng bundok. Ginamit ni Lance ang huling 500 spirit stones na mayroon siya para bumili ng anting-anting na mga materyales sa pagdadalisay. Nang bumalik si Lance sa pintuan ng kanyang dormitoryo, nakita niya ang maraming tao na nakatayo sa harapan nito. Anong ginagawa niyo nakatayo sa harap ng dormitoryo ko? Tanong ni Lance kahit papaano. Kuya Lance, idol ka namin, pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ng isang lalaki. Para makipagkaibigan sa akin, Hindi nakaimik si Lance, akala niya nandito siya para makipag-away, pero narito pala siya para maging kaibigan niya, hindi nakakagulat na naging 3 henyo si Lance. Ang ika-4 na yugto ng body tempering sa gitna ng lahat ng atensyon, ang katanyagan ni Lance ay lumabas ng sabay-sabay, maging ito man ay mga disipulo sa una o ikalawang taon, kilala nilang lahat si Lance bilang isang tao. Sinabi ni Lance, paumanhin, hindi ako nagkukulang sa mga kaibigan sa ngayon, mangyaring bumalik.
Sa oras na ito, nagtanong ang isa sa kanila, Brother Lance, narinig ko na nagbebenta ka ng mga anting-anting dito, totoo ba? Binili ito sa iyo ng isa sa mga kasama ko sa kwarto, at nag-aalinlangan ako noon, ngunit ngayon na napakalakas ng iyong talento, medyo nabawasan ang pag-aalinlangan ko sa iyo. Habang nakikinig ang lahat, abala sila sa pagtatanong, anong nagtitinda ng anting-anting ah? Bakit hindi natin maintindihan? Ang lalaking nagpapaliwanag lang, narinig kong sinabi ng kasama ko sa kwarto na bumili siya ng anting-anting kay Lance, ang pinakamalakas sa mga ito ay kayang harapin ang Red Rank 8 Stage Beasts, at ito ay tumatagal ng kahit 1 minuto. Ako ay nag-aalinlangan noon, ngunit ngayon nakita ko na ang talento ng kapatid ni Lance ay nirerango sa nangungunang 3, kaya medyo nabawasan ang pag-aalinlangan ko. Sinabi ng aking kasama sa silid na ang anting-anting ay ginawa ni Lance, at si Lance ay hindi lamang may mataas na talento sa paglilinang, kaya niya gumawa ka rin ng anting-anting. Ang lahat ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala, ang isa sa kanila ay nagsabi na hindi makapaniwala, Brother Lance, sabihin mo sa akin, ang henyo na nasa top 3 sa cultivation at maaari ding magpino ng talismans ay hindi ikaw. Bahagyang ngumiti si Lance at sinabing, I'm sorry, it's me. Ah, talagang marunong ka pa ring magpino ng mga anting-anting at isa kang makapangyarihang first grade talisman refiner. Sinabi ni Lance, oo, ako ang nagpino ng anting-anting, nakabenta ako ng higit sa 2,000 nito sa nakalipas na ilang buwan. Ang lahat ay tumingin kay Lance nang may takot, kakaunti ang mga tao na nagtataglay ng parehong mga talento. Yung anting-anting mo, mabente pa ba? Paumanhin, wala akong anumang mga anting-anting ngayon, ngunit may ilang daang mga anting-anting na magagamit bukas para sa mga darating ng maaga. Tandaan, mayroon lamang ilang daan, tama, maghiwalay tayo para sa araw na ito. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Lance sa single room at isinara ang pinto, gaano man ito kaingay sa labas. Sinimulan ni Lance na pinuhin ang anting-anting. Ang 500 spirit stones ng mga materyales na binili ngayon ay maaaring gamitin upang pinuhin ang 1,000 anting-anting. Pinlano ni Lance pinuhin ang 300 ngayon at ibenta ang mga ito bukas, umaasang makakapagbenta siya ng 300 anting-anting ng sabay-sabay bukas pagkatapos lumabas ang kanyang katanyagan ngayon. Sa sandaling ito, sa buong panlabas na bilog ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect, lahat sila ay nag-uusap tungkol kay Weldon, Lance at iba pa ngayon. Dahil sikat si Lance ngayon, kahit na ang impormasyon tungkol sa pagbebenta ni Lance ng mga anting-anting ay mabilis na kumalat. Bukod dito, kumalat din ang balita na magkakaroon si Lance ng mga anting-anting na ibebenta bukas, at sa isang iglap, maraming tao ang dumating. Nang matapos ni Lance ang pagpino ng 300 anting-anting sa gabi, sinabi ni Helena, Kuya, tingnan mo sa labas. Anong nangyayari sa labas? Sinabi ni Helena, ang mga tao sa labas na bumibili ng anting-anting ay nagsimula ng pumila. Ano? Ano ang pila kapag bukas ay wala pa? Dahil maraming tao ang nakarinig sa iyong sinabi na magkakaroon lamang ng ilang daang mga anting-anting bukas, at natatakot silang hindi nila ito mahawakan, kaya't marami sa kanila ang tumatama sa sahig sa labas sa pila sa isang gabi. Ah! Tumalon si Lance sa bubong at talagang nakita niya na isang mahabang pila ang nabuo sa labas, at maraming tao ang nakabunk sa lugar para magpalipas ng gabi sa labas. Nang makita ang eksenang ito, biglang naging pamilyar si Lance, at sa susunod. Pangalawa, naalala ni Lance na noong siya ay nasa modernong lungsod ng mortal na kaharian, isang araw bago ang isang partikular na prutas na bagong-bagong mobile phone ay ibinebenta, mayroong isang linyang tulad nito sa harap ng tindahan, na tumatama sa lupa magdamag, tinitiyak para bumili ng bagong telepono na ibebenta bukas. Hindi nakapagtataka na pamilyar si Lance sa eksenang ito. Kinabukasan, bumangon si Lance at binuksan ang pinto. Agad na bumuhos ang mga tao sa labas. Sinabi ni Lance, lahat, mangyaring huwag tumalon sa pila, pumila at pumunta ng paisa-isa. Si Lance ay naglabas ng isang stack ng mga anting-anting, si Helena ay nangolekta ng pera, at si Lance ay namigay ng mga anting-anting. Naubos ang 300 anting-anting sa isang kisap mata.
Gayunpaman, mayroon pa ring malaking grupo ng mga tao na nakapila sa likod nila. Nasaan ang mga anting-anting? Ituloy ang pagtitinda. Sigaw ng mga nasa likod. Sinabi ni Lance, paumanhin, wala na kaming anting-anting para sa araw na ito, mangyaring bumalik bukas. Damn, I've been in line since yesterday evening and you're telling me it's sold out. Galit na sigaw ng isang lalaki. Sinabi ni Lance, pasensya na, naubos na ito ngayon, kung gusto mo pa, mangyaring pumunta ng maaga bukas, susubukan kong magbenta hanggat kaya ko bukas. Pagkatapos sabihin iyon, isinara ni Lance ang pinto. Ang mga taong nakapila sa labas ng isang gabi ay sumabog ang kanilang mga baga, ngunit hindi nila ito napigilan, kahit na marami sa kanila ang nagalit, hindi sila nang ahas na guluhin sila. Guluhin si Lance. Pagsara ng pinto, umiti si Helena, kapatid, ang mga anting-anting ay talagang napakahusay na maibenta ngayon, dati, halos 100 anting-anting lamang ang maaaring ibenta araw-araw, ngunit ngayon, 300 anting-anting ang naaagaw ng sabay-sabay, hindi sapat para ibenta ng lahat. Ngumiti si Lance, ngayong lumabas na ang aking katanyagan, pati na ang salita ng bibig na ibinebenta ko noon, kaya natural na naaagaw sila. Dahil iyon ang kaso, susubukan kong muli ang aking makakaya ngayon at pinuhin siya ng 400 unang gradong anting-anting. Ngunit, ito ay magiging masyadong mahirap. Ayos lang, gaano man ito kahirap, hindi ito kasing hirap ng mga nagbuwis ng buhay sa True Beast Forest. Si Lance ay nagsimulang magtrabaho ng maaga sa umaga. At sa ngayon, sa labas ng single room ni Lance, nagsimula muli ang isang bagong round ng pagpila, ilang tao ang nakapila mula pa kahapon at hindi pa bumili ngayon, kaya kailangan nilang magpatuloy sa pagpila. Sa 300 anting-anting na naibenta ngayon, si Lance ay nakakuha ng 450 na mga batong espiritu. Kung maaari siyang kumita ng 450 piraso araw-araw, iyon ay higit sa 10,000 piraso ng kita sa isang buwan, na isasalin sa higit sa 10 piraso ng second-grade spirit stones. 1538. Kung ikukumpara sa pagpunta sa True Beast Forest at pakikipaglaban hanggang sa kamatayan upang manghuli ng mga hayop, ito ay talagang maituturing na isang windfall. Nang kumita ng mas maraming pera si Lance, nagtayo rin si Lance ng isang kumpanya, at nag-recruit ng ilan pang mga tao. Bawat buwan, isang piraso ng Spirit Stone bilang sweldo na ipapadala ay mayroon ding malaking bilang ng mga taong nang-aagaw para magtrabaho. At isang Spirit Stone ang baliwala lang kay Lance, ang pakiramdam ng pagkakaroon ng pera ay talagang masarap. Kuya, maaari mong pinuhin ang mga anting-anting sa bahay, si ate ay bumaba ng bundok upang bumili ng mga materyales sa pagdalisay ng anting-anting. Sabi ni Helena kay Lance. Ate, ingat ka. Huwag kang mag-alala, ang lungsod sa paanan ng Flying Cloud Sect ay hindi masyadong magulo. Tumango si Lance at sinabi kay Helena, Ate, ngayong nagsisimula ng umunlad ang negosyo natin, sabihin mo sa may-ari ng negosyong nagbebenta ng anting-anting kung maaari kang magpadala sa amin ng mga materyales sa hinaharap, hindi na natin kailangang bumili ng mga ito. Sa bawat oras din, makipag-usap sa kanila tungkol sa isang pangmatagalang kooperasyon, maaari bang maging mas favorable ang presyo, kung hindi, isasaalang-alang namin ang pagbili ng mga materyales sa ibang lugar. Mabuti. Bumaba si Helena sa bundok. Sapat na talaga na ang immortalismo ay naging negosyo. Pero ang nakakapagtaka, anong malaking immortal na cultivation family ang hindi ganoon? Bumalik si Helena ng tanghali, nagdala ng ilang materyales at sinabing, Brother, sinabi ko sa boss na iyon na magpadala ng 300 first-class spirit stones ng mga materyales araw-araw. At saka, sa pagbibigay sa amin ng dagdag na araw bawat buwan, ibig sabihin, binibigyan nila kami. Isang deskwento ng 300 spirit stone bawat buwan. Sige. Tumango si Lance at nagpatuloy sa pagpino ng anting-anting. Pagkapit ng 3:00 ng hapon, natapos na ni Lance ang pagdadalisay ng 500 anting-anting. Pagod na pagod si Lance kaya siya ay masasayang. Tila na kapag siya ay may pera, si Lance ay kailangang bumili ng ilang mga table tasks para sa pagpapanumbalik ng enerhiya, kung hindi, ito ay mapanganib para sa mga kaaway na pumunta sa pintuan kapag ito ay nasasayang na estado.
Sa sandaling ito, nag-abot si Helena ng isang tableta. Ah! Ano? Kuya, binili ko ito sa lungsod sa ibaba ng bundok. Alam kong pagod kapag katapos magpino ng anting-anting araw-araw, kaya bumili ako ng ilang rejuvenation pills, subukan mo kung gumagana. Ah! Hindi inaasahan ni Lance na si Helena ay napakaasikaso at binili na niya ang mga ito para sa kanya. Nagtanong si Lance, itong rejuvenation pill, ilang spirit stones ang bumili nito? Hindi mura, 50 spirit stones isang tableta, 3 ang binili ko. Ah, sobrang mahal. Ang ganitong uri ng tableta ay likas na mas mahal. Uminom si Lance ng rejuvenation pill, at sigurado, sa loob ng 10 minuto, ang espiritu ni Lance ay bumalik sa sukdulan nito. Mapapanumbalak lamang ng rejuvenation pill ang kanyang espiritu, ngunit kung ito ay mauubos sa labanan, ang rejuvenation pill ay walang gaanong pakinabang. Nagtrabaho lang ito ng 10 minuto, hindi gaanong epektibo. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Lance. Hindi ko alam kung ang paggamit ng Immortal Chi ng aking katawan upang balutin ang aking utak kapag nagpino ako ng mga anting-anting ay magpapahintulot sa akin na bawasan ang aking pagkonsumo ng isip. Ang walang kamatayang Chi ni Lance ay halos masasabing isang balsamo na maaaring gamitin sa maraming lugar. Kaya, agad na sinubukan ni Lance gamit ang kanyang walang kamatayang enerhiya upang ibalot ang kanyang utak at pagkatapos ay pinuhin ang anting-anting. Oo nga, sa pagsusulit na ito, nalaman ni Lance na ang kanyang pagpino ng anting-anting ay halos walang pag-iisip. Ibig sabihin, maaari itong pinuhin ni Lance ng tuloy-tuloy sa buong araw. Hindi bababa sa 2 beses. Wow! Kung ganoon, hindi magiging mahirap para sa akin na pinuhin ang 1,000 anting-anting sa isang araw. Tuwang-tuwa si Lance. Sa tabi niya, si Helena ay abala sa pagtatanong, ano ang sinabi mo, kapatid? Gumagawa ng 1,000 anting-anting sa isang araw. Haha ate, may nahanap akong pakulo, kaya ko na magpino ng 1,000 first grade talisman sa isang araw. Agad na nagpatuloy si Lance sa pagbukas. Trabaho. Pagsapit ng hiting gabi, natapos na ni Lance ang pagpino ng 700 anting-anting, at sa mga nadal-isay niya noon, sa araw na ito, si Lance ay nakapagpino ng 1,100 anting-anting. Oo, mahusay. Tuwang-tuwa si Lance sa loob kung magpapatuloy ito, bakit hindi maging mayaman. Sa oras na ito, ang pila ng mga tao sa harap ng bahay ni Lance ay nakapila sa malayo, mahabang pila, mas maraming tao ang pumila, mas maraming tao ang pumila. Kinaumagahan, binuksan ni Lance ang pinto ng kanyang bahay. Lumabas ka, nasa labas na si Lance. Bilisan mo, binibente na ang anting-anting. I have to buy it today, I swear wala akong magagawa hanggat hindi ko nagagawa. Gumagalaw ang pila. Sinabi ni Lance, lahat, marami pang anting-anting ngayon, kaya pumila at ihanda ang iyong mga spirit stone, isa-isa. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, paano makakapila ang sinuman, walang pakialam si Lance kung pumila sila o hindi. Wala pang 1 oras, naubos na ang 1,100 anting-anting. Damn! Wala na naman sila. God! Is there any justice? I've been lying since the day before yesterday at hindi pa rin ako nakakabili. Nagpoprotesta ako. Nagpoprotesta din ako. Binigyan ni Lance ang mga taong iyon ng isang blankong titig, walang saysay ang protesta, kung gusto mong bilhin ang anting-anting, mangyaring magpatuloy na pumunta ng maaga bukas. Bang! Isinara ni Lance ang pinto. Sa araw na ito, nakakuha si Lance ng isa pang 1,650 spirit stone, at sa kahapon, nakakuha si Lance ng eksaktong 2,000 spirit stone sa loob ng 2 araw, na na-convert sa 2 second-class na spirit stone. Sa sandaling ito, sa paligid ng Flying Cloud Sect, isang anting-anting na nagbebenta ng tindahan na tinatawag na Heavenly Sword Alliance, ang ilang mga tindera ay nag-uusap. Kakaiba, paano nabawasan ng husto ang mga pumunta para bumili ng anting-anting nitong nakaraang 2 araw? Oo nga, dati, kahit 300 anting-anting ang nabibili namin sa isang araw, pero nitong nakaraang 2 araw, wala pang kalahati, lalo na ngayon, hindi lang kami nakabenta ng 100 anting-anting. Sus,
Kung magpapatuloy ito, boss, papagalitin talaga tayo hanggang mamatay, at hindi tayo makakakuha ng anumang komisyon para sa buwang ito. Gusto pa rin ng komisyon kung magpapatuloy ang negosyo, kahit ang basic salary ay kakaltas. Naku, totoo yan? Wala tayong magagawa. Ang amo ng Heavenly Sword Alliance Spirit Talisman Store natin, tutor ang kapatid niya sa Flying Cloud Sect, 12 ng estudyante ang dinala niya. Dagger, lumabas ka at alamin mo kung bakit naging miserable ang negosyo nitong nakaraang 2 araw. Pagkatapos mong malaman ang dahilan, magsumbong ka kaagad sa amo para hindi tayo mahuli ng amo na parusahan tayo. Good. Mabilis na pumunta ang tinderang iyon na tinatawag na Little Knife. Pagdating niya sa isang maliit na burol, bigla niyang nakita ang isang grupo ng mga tao na nakapila sa di kalayuan. Hoy, anong nangyayari dyan? Napakahaba ng pila, pumunta ka dito at tingnan mo. Matapos lumakad ang taong iyon, nagtanong-tanong siya at nalaman na ang mahabang pila ay para bumili ng isang pribadong anting-anting, at bukas na lang ito ibebenta, kaya nakapila siya ngayon at baka hindi ito makabili. Alam ang sitwasyon, ang taong iyon ay sumipsip ng malamig na hangin, para lang makabili ng anting-anting, kailangan mo bang magtrabaho ng husto? Parang ayaw lang ng pera. Kailangan kong magmadaling bumalik at magsumbong sa amo. Bumalik sa Heavenly Sword Alliance Spirit Talisman Store, ang lalaki ay abala sa pagsasabi sa iba pang mga tindero, nahanap ko na ang dahilan, hindi nakakagulat na ang aming negosyo ay naging sobrang miserable sa nakalipas na 2 araw, kaya lahat ay pumunta sa ibang lugar upang bumili ng mga anting-anting. Other place. Feiyun Sect Outer Disciple Circle, 6 lang ang tindahan na nagbebenta ng anting-anting, nagtanong-tanong lang ako, yung 6 pang tindahan na nagbebenta ng anting-anting, ang negosyo nila ay katulad ng sa amin Hindi, yung ibang sinasabi ko is a certain private individual, libo-libong tao ang nakapila sa harap ng quarters niya ngayon, naghihintay na magsisimula ang sale bukas. Pupunta ako. 15:39. Bilasan mo, magsumbong ka kay boss para mabilis siyang makaisip ng countermeasure, or else this will have to go out of business. Teka, nalaman mo ba kung sino ang nagbenta ng anting-anting ng pribado? Bakit ang daming pumipila para bumili ng kanyang anting-anting? Kalokohan, ang taong iyon na nagbebenta ng anting-anting ng pribado ay tinatawag na Lance, siya ay isang session disciple na kaka-assess pa lang sa Flying Cloud Sect ngayong taon, at noong quarterly test siya ilang araw na ang nakalipas, siya ang nangungunang 3 session disciples. At umabot na sa ika-4 na yugto ng Body Tempering Genius, kung bakit niya binili ang kanyang anting-anting, sa tingin ko ay dahil ito sa kanyang reputasyon ng henyo. Good, magsumbong ka kay boss. Sa sandaling ito, si Lance ay nagsisipilyo sa kanyang pagpino ng anting-anting. Sa isang umaga lamang, natapos na ni Lance ang pagsasanay ng 400 anting-anting, at si Lance ay hindi nagkaroon ng kahit katiting na pagod sa pag-iisip. Sa sandaling ito, sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect, sa isang lugar na napapalibutan ng aura, isang tao sa ika-4 na yugto ng kaliwanagan ang naglilinang sa isang tahimik na pribadong tirahan. Ang pagkakaroon ng pribadong tirahan ay nangangahulugan na ang lalaki ay medyo mayaman, at ang kanyang pera ay syempre kinita mula sa panlabas na bilog ng mga disipulo. Ang Feiyun Sect ay isa ring lugar na nagsasalita ng mga relasyon, na kapag bukas siya ng isang tindahan ng anting-anting sa paligid ng Feiyun Sect, ito ay dahil ang kanyang kapatid ay isang tutor ng Feiyun Sect. Bilang karagdagan, mayroon siyang isang pinsan na isang anting-anting na nagpapadalisay na elder ng Feiyun Sect at kasalukuyang may sertipiko bilang isang 3rd grade talisman refiner. Ang mga anting-anting ibinente niya ay ibinigay ng 12 ng mga anting-anting na nagpapadalisay ng mga disipulo ng kanyang pinsan. Bawat buwan, maaari siyang kumita ng humigit kumulang 10,000 mga batong espirito sa unang baitang, at ibinigay niya ang ilan sa mga ito sa kanyang kapatid pati na rin sa kanyang pinsan. Hindi lang iyon, siya mismo ay isa ring pangunahing disipulo ng Flying Cloud Sect, at masasabing napakaunlad ng buhay niya. Habang hinahanap niya ito, may pumasok na lalaki mula sa labas. Boss! Ano yun? Hindi ka ba nagbebenta ng mga anting-anting sa labas ng Flying Cloud Sect?
Kung hindi mo naibenta ng maayos ang anting-anting, bakit mo ako pinuntahan? Tanong ng lalaking enlightened fourth stage na iyon. Boss, masama, ang aming tindahan ng espiritong anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect ay nakakita ng malaking pagbaba sa mga benta nitong mga nakaraang araw. Bakit kapansin-pansing bumababa ang benta? Boss, may isang peripheral na disciple na nagngangalang Lance na nagbebenta ng mga anting-anting ng pribado, at hindi ko alam kung ito ay dahil sinasamba siya ng mga tao, ngunit mayroong libu-libong tao na pumipila para bumili ng mga anting-anting sa harap ng kanyang dormitoryo araw-araw. Kung ito ay nagpapatuloy, ang buong negosyo ng espiritong anting-anting ng panlabas na bilog ng disipulo ay siya lamang ang mangingibabaw. Lance, saan niya nakuha ang anting-anting? I don't know about that, I heard na siya mismo ang nagpino. Kahit na siya mismo ang nagpino nito, kung gayon ay maaari lamang siyang magsanay ng 20-30 anting-anting sa isang araw, paanong ang maliit na bilang ng mga anting-anting ay magdulot ng banta sa atin? Hindi kaya siya ay kinuha sa isang grupo ng mga anting-anting na nagpapadalisay ng mga alagad upang magtrabaho para sa kanya bilang mga libreng manggagawa araw-araw. Sumimangot ang lalaki at sinabing ang kanyang mga anting-anting ay ginawa ng mga alagad ng kanyang pinsan. Hindi ko alam ang tungkol dyan, gayon pa man, nakakapagbenta siya ng 6 o 700 anting-anting araw-araw, at nabalitaan ko na nagbenta pa siya ng mahigit 1,000 anting-anting kahapon, at lahat sila ay mga anting-anting sa unang baitang mataas ang grado, 2 espiritong bato bawat piraso. Tumindig ang enlightened fourth stage na lalaking iyon, kaya niyang magbenta ng napakaraming, libu-libong anting-anting bawat araw, ang kanyang tindahan ay maaari lamang magbenta ng 2 hanggang 300 anting-anting kada araw, at marami sa mga ito ay mga anting-anting sa unang baitang mababa ang grado. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nai-report ko na sa iyo ang sitwasyon, kaya please give instructions. Ang enlightened fourth stage na lalaking iyon ay nagtanong, hindi lang ang My Heavenly Sword Alliance ang nagbukas ng isang tindahan ng Spirit Talisman sa labas ng Flying Cloud Sect, may ilan pang iba. Nagkaroon ba ng anumang mga reaksyon mula sa iba pa? Ang ilang iba pang mga butik, tulad namin, ay nagkaroon ng malaking pagbaba sa benta nitong mga nakaraang araw, at sa tingin ko ay nag-uulat sila sa kanilang mga boss. Ang enlightened fourth stage na lalaki ay nag-isip sandali at sinabi, bumalik at obserbahan kung paano pinangangasiwaan ng iba pang mga butik ang bagay na ito, at gayon din, alamin kung bakit nagbebenta ang Lance na iyon ng mga anting-anting na napakahusay na nagbebenta. Sinabi ng underling na iyon, boss, ang anting-anting ni Lance ay hinahanap-hanap kaya hindi ko makuha ang isa sa kanyang mga anting-anting, ilang mga tao ang nakapila sa harap ng kanyang dormitoryo sa loob ng ilang araw na hindi nakakakuha nito. Talagang hinahanap-hanap ito, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo.